Hey! What's up mga kabulkit? Ikaw ba ay matagal nang namamasukan bilang tireman? O kaya naman matagal na kitang follower na sumusubaybay sa aking mga vlog tungkol dito sa aking vulcanizing business? At itong taong 2025, may bala ka nang magsarili o magtayo ng iyong vulcanizing shop din. Saktong-sakto sa iyo ang videong ito dahil meron akong 10 tips na ibabahagi kung paano magsimula nitong negosyong vulcanizing shop. Pero bago ang lahat, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At 9 na taon na rin po akong nagmamay-ari ng isang negosyong vulcanizing shop. Pero bago ko simulan itong 10 tips sa pagtatayo ng negosyong vulcanizing shop, kwentuhan ko muna kayo. Sa edad na 10, ako ay natutong mag-vulcanize. Ako ay namasukan sa aking tiyuhin sa Libmanan, Camarines Sur, at ako ay namasukan din dyan sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. At taong 2009, ako ay nagdesisyon na magsarili na rin. Yun nga lang, nalugi. Yung aking dating inuupahan na pwesto, ako ay pinaalis at sila na yung naglagay doon ng kanilang vulcanizing din. Buti na lang yung aking magulang nakabili ng lupa malapit doon. Pero ang isang problema ko, tulad doon sa dati kong naging pwesto at yung pinaglipatan ko, pareho lang din. Mahina ang kita. Kaya nung time na yon, ako ay nagdesisyon na iwan ang vulcanizing shop at makipagsapalaran dyan sa Laguna. Namasukan po ako bilang factory worker. At sa sobrang swerte ko, inabot akong 2 taon dyan. Hindi po ako na-regular. Ako ay na-terminate lagi sa 3 kumpanyang napasukan ko. Kaya 2015, ako ay muling bumalik dito sa Kabikulan. At nahanap kong muli yung pwestong yan sa Sipokot, Camarines Sur. At dyan ako tumagal na inabot ako ng 9 na taon. At pinagpapasalamat ko, sinerte ako sa lugar na yan. Kaya eto, ginawa ko ang video ito para makatulong naman sa mga kapwa natin kabulkit na nagpaplanong magtayo ng ganitong negosyo. At eto na, simulan ko na itong tip number 1 na kung saan paano magsimula ng negosyong vulcanizing shop ay dapat pagplanuhan mong maigi itong papasukin mong negosyo na vulcanizing business. Dapat alamin mo yung kapital na gagamitin mo, saan ka magtatayo, sino ang market mo, kaya mo bang panindigan itong negosyong susuungin mo o itatayo mo. Kaya napaka-importante na mapagplanuhan mong maigi bago mo simulan ang ganitong negosyo. Dahil kung hindi, malamang sa malamang matulad ka sa akin nung una kong vulcanizing na nalugi. At ito naman ang tip number 2 kung saan paano magsimula ng negosyong vulcanizing shop ay skill. Dapat alam mo ang mag-vulcanize o mag-repair ng mga butas ng ating mga gulong. Kasi kapag hindi mo alam ang skill na to, medyo mahihirapan ka. Pero may solusyon doon. Pwede kang mag-hire ng magaling na tireman at sa kanya ka na lang magpaturo. Para sakali man na iwang ka niya dahil mahina pa yung pwesto, yung vulcanizing shop mo, andyan ka, ready kang palitan siya yung pwesto niya kasi alam mo na yung skill na to. Kahit ilang beses kang mag-hire at ilang beses silang umalis, iikot o tatakbo pa rin itong negosyo mong vulcanizing shop dahil alam mo ang skill na to. At ang pangatlong tip sa pagsisimula nitong negosyong vulcanizing shop ay location. Dapat alam mo kung saan mo ilalagay itong negosyong vulcanizing shop. Sa lahat ng klase ng negosyo,
ito ang pinakang pinag-iisipan ng todo. Kasi hindi basta-basta ang paghahanap ng lokasyon para sa negosyong to. Tulad ng aking unang vulcanizing shop, kaya pala mahina ang kita ko ng time na yon, yung lugar na napwestohan ko, hindi daanan ng lahat ng klase ng sasakyan. Para siyang maliit lang na barangay. Kaya, yun ang dapat yung pag-isipan. Kumbaga, dapat makahanap kayo ng pwesto na kung saan malapit sa market, malapit sa paaralan, malapit sa mga crossing, o yung lugar na kung saan dumadaan lahat ng klase ng sasakyan. Yun ang para sa akin ay perpektong lokasyon na pwede pagtayuan ng isang negosyong vulcanizing shop. At ang pang-apat na tip para makapagsimula ng negosyong vulcanizing shop ay kagamitan. Dapat alam mo yung mga tools and equipment na kailangan mong ipundar para sa itatayo mong vulcanizing shop. Ngayon, kung hindi mo pa alam yung lahat na kailangan mo, maghanap ka ng vulcanizing shop malapit dyan sa lugar mo, tropahin mo yung tireman o yung shop owner at magtanong ka kung ano yung mga kailangan mo na ipundar na gamit. O kaya naman i-PM mo ko at sasagutin kita ng mga kailangan mong malaman tungkol sa kagamitan na kailangan mong bilhin o ipundar. At ang panglimang tip para makapagsimula ng negosyong vulcanizing shop ay kailangan mong i-promote ang negosyo mo. Kailangang malaman ng mga nasa lugar mo na meron kang vulcanizing shop. Kaya maglagay ka ng mga karatula, yung visible na karatula. O kaya naman gumawa ka ng Facebook page o yung mismong account mo, dun ka mag-post ng binubuo mo o buo ng vulcanizing shop mo. Gumawa ka rin ng content o mag-vlog ka at i-post mo doon sa mga FB group dyan sa lugar mo na meron kang vulcanizing business. Para alam ng karamihan na meron ka ng negosyo. Para sakali man na maplatan sila, alam na nila kung sino o saan sila pupunta. At ang pang-anim na tip para sa pagsisimula ng vulcanizing shop ay maging consistent at quality ang ibibigay mong serbisyo. Kasi kung hindi maayos ang iyong pagbubulkanize o ang binibigay mong serbisyo sa customer mo, sigurado hindi ka nila babalikan. Maghahanap sila ng mas magaling sa'yo. Yun. Kaya dapat consistent at quality talaga para maalala ka ng customer na yon. Yun ang tatatak sa kanya para sakali man sa uulitin na siya ay maplatan, sigurado ikaw ang maalala niya at ikaw ang siguradong pupuntahan niya. Isa sa mga sekreto kung bakit yung vulcanizing shop ko binabalik-balikan kahit sinasabing mahal ang aking singilan, pero bumabalik pa rin sila dahil alam nila yung gawa ko. Pero hindi ko siya sabing perfecto ako. Meron ako mga pagkakamali sa pag-vulcanize, lalo na noon. At kahit man ngayon, dahil dyan sa mga tinuturuan kong mga bago kong tireman, meron talagang pagkakamali. Pero ang ginagawa ko, humingi ako ng dispensa sa customer. Basta yun mga kabulkita, dapat quality yung binibigay nating serbisyo sa ating customer para balik-balikan nila tayo. Ang pang-pitong tip para sa pagsisimula ng negosyong vulcanizing shop ay kailangan kumuha ka ng mga permit para sa itatayo mong vulcanizing business. Tulad ng barangay, DTI, hanggang mayor. Saka muna yung BIR. Basta, yung mga permit na yan, kumuha ka yan kasi napaka-importante yan. Sakali man na may pumunta sa yung taga-munisipyo, handa kang ipakita yung mga permit mo. Kaya napaka-importante rin yan.
At ang pangwalong tip sa pagsisimula ng negosyong vulcanizing shop ay mag-ipon ka. Kapag kumikita na ang iyong vulcanizing business, kailangang mag-separate ka ng kahit konting amount para pag-upgrade ng mga kagamitan. Kasi hindi pwedeng manatili kang mano-mano lang. Kumbaga, kailangan mong i-upgrade yung gamit para mas lalong mapabilis yung ibibigay na serbisyo sa customer. Tulad ko noon, nag-upgrade ako sa tire changer. Mas lalong dumami yung aking customer, mas lumaki yung kita, at mas napabilis yung binibigay kong serbisyo. Kaya kailangan mo mag-ipon, at yung ipon na yon ibalik mo sa negosyo mo para makapag-upgrade ka ng magandang kagamitan. At ang pangsyam na tip sa pagsisimula ng negosyong vulcanizing shop ay, syempre, gusto mong magnegosyo, kailangan mong iwasan ang anumang klaseng masamang bisyo. Alak, sigarilyo, sugal, babae, kahit ano yan, basta masama na makakaapekto sa pag-iisip mo, lalong-lalo na sa negosyo mo. Kasi kahit anong sipag mo, walang mangyayari dahil yung kakarampot na kinikita mo pa lang sa kasisimula mo pa lang na negosyo, sisip-sipin yan ng iyong bisyo. Kaya dapat handa ka na alisin ang anumang bisyo na hindi maganda. Para sa akin, napakalaking tulong yan kung ikaw ay walang bisyo. Isa sa dahilan kung bakit matagal akong hindi nakapag-upgrade ng gamit dahil meron akong bisyong alak at sugal. Yang dalawang yan ang sumisip-sip sa kita ko. Kaya para sa akin, in-advise ko to, ginawa ko tong tip sa inyo kung sakali man magtatayo kayo ng isang negosyo o kahit na anong negosyo, mas maigi pa rin na tanggalin nyo yung mga masasamang bisyo nyo. At ang pang-10 tip na ibabahagi ko sa inyo sa pagsisimula ng negosyong vulcanizing shop ay magsimula ka sa maliit. Tama po. Hindi nyo kailangan ng sobrang lulupit o mamahal na mga kagamitan. Dahil may kamahalan nga yun. Pero kung may sapat ka namang pera, wala yung problema. Basta ang pinopromote ko dito, ang tip ko sa inyo, okay lang na magsimula ka sa mano-mano. Kahit di apoy pa yung pangluto mo, kahit di bomba o mano-mano pa yung panghangin mo, walang problema yon. Ang importante, makapag-execute ka kasi paunti-unti maiintindihan mo yung proseso na kung saan dapat i-upgrade ko to, dapat ganito yung magiging kagamitan ko. Doon mo lang malaman. Pero kung may pera ka, walang problema, bili ka ng mga mamahalin na gamit. Kasi yun ang tunay na labanan sa negosyong to. Mas maganda ang kikitain mo. O basta yun mga kabul kita, huwag matakot magsimula sa maliit. Kasi tulad nyo, galing din ako dyan. At unti-unti akong nagsusumikap para ito palakihin. Mas masarap magsimula sa maliit. Kapag nakita mong lumalaki na yung negosyo mo, basta ang sarap sa pakiramdam. Maniwala kayo dyan. Kaya huwag matakot magsimula sa maliit. Ito ang pinaniniwalaan ko mga kabulkit. Kapag maayos, mabilis ang binibigay mong serbisyo, sigurado, babalik-balikan ka ng customer mo. Siya nga pala mga kabulkit kung may plano kang magsimula ng vulcanizing business ngayong taon, pwede mo kong i-PM o kaya puntahan mo ko sa Zone 1, Barangay Impig, Sipocot, Camarines Sur para makita mo yung aking mga kagamitan doon at yung aking mga binibentang pneumatic power tools tulad ng impact, blaster, panikwat, tire changer, at kung ano-ano pa makikita mo doon at nang malaman mo yung iba pang kagamitan na kailangan mo kung sakaling
magtatayo ka na ng vulcanizing business. At dun sa mga malayo, huwag po kayong mahiyang i-PM ako. Kasi hanggat kaya kong sagutin yan, hanggat kaya ko kayong tulungan, tutulungan ko kayo. Para hindi nyo napagdaanan yung mga mali kong nagawa nung nagsisimula pa lang ako. Muli mga kabulkit, kung ayaw mong mahirapan, mainitan, pagpawisan, hindi para sa'yo ang negosyong to. Thank you!